Nababahala ngayon ang komunidad sa Ontario matapos ang tila sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw sa Filipino-owned businesses. Kulang din anila ang tugon ng mga otoridad. May report si Paula Saraza. I'm really shocked kasi hindi ko akalain na ganito sa Canada ngayon. I feel safe before nung pumunta kami dito, pero ngayon iba na pala yung dito sa Canada. Hindi ko alam na this will happen to me. Nasa $5,000 na cash, debit at credit cards at mga ID ang natangay kay Luisa Mado ng Mamalu Bread and Noodles sa Ajax, Ontario noong Sabado, pasado 12:30 ng tanghali. Sa CCTV footage na ibinahagi ni Mado sa Omni News, makikita ang dalawang babaeng tila karaniwang customer lamang na nakikipagtransaksyon sa kanya. Nagdesisyon ng Omni News na huwag ipakita ang muka ng mga magnanakaw. Hindi pa kasi nagsisimula ang investigasyon ng pulisya. They actually pay me a big bill, 100 bill. I don't know it's purposely or not. So I need to get my change because I don't have on my cash drawer that much amount to give her change. So pumunta ako sa loob to get my pouch. So siguro I'm not sure kung talagang nakatingin sila dun sa pouch ko or they, tina-track na nila kung saan ko ilalagay. Inabot ng 15 to 20 minutes ang pakikipag-usap ng mga suspect sa may-ari ng tindahan. Ayon kay Mado, ibang wika ang gamit ng mga magnanakaw at matapos siyang lituhin, hindi niya na namalayan, natangay na pala ang kanyang wallet. Hindi ko alam kung napag-aralan na nila ko or they came here before pa. I don't have any idea. Pero hindi lamang tindahan ni Mado ang nabiktima ng pagnanakaw nitong mga nakalipas na araw. Ilan pang mga Filipino-owned businesses sa Durham at Toronto ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa social media. Usap-usapan din na posibleng iisang grupo lamang ang tumatarget sa mga negosyo ng mga kababayan. Ba't mga Pilipino ang parang inana nila? Dahil mahina tayo, hindi tayo marunong lumaban. It's something like that. I'm not sure kung ano yung purpose bakit mga Pinoy ang pinupuntahan. Bagamat sinubukan ilapit ang insidente sa mga pulis, inabisuhan lamang umano si Mado na magsumite ng online report. Sabi nung pulis dun sa nakausap ko na wala naman harm, walang force, whatever, wala naman nasaktan. Kaya you can just file a case for your, what happened to you. Ganun lang. Dadami lalo sila kasi parang sa tingin ko, from my opinion, pag hindi ito inaksyonan, di ba? Sinubukan din ng Omni News kunin ang pahayag ng Durham Police pero wala itong tugon bago ang broadcast deadline. Umaasa naman ang kababayan na sa pagbahagi ng masamang karanasan, maging alerto ang mga kapwa business owners sa ganitong modus na posibleng napapadalas dulot ng nagtataasang presyo ng mga bilihin. Actually, until now, natatakot ako kasi, alam mo yung parang pag bumalik sila paano, di ba? Kung balikan nila ako dahil nasa social media na sila. Sa datos ng Durham Regional Police, tumaas ang bilang ng robbery, theft at break-ins ngayong taon kumpara noong 2023. Paula Saraza, Omni News, Ajax.